100.9. The station with the best music. Inside the pie, love you for life. You're the best of radio, the radio of my life. Radyo Bulanon, RJ 100.9 FM. Radyo Bulanon. RBN, serbisyo publiko nga walay gidapigan, mga detalyado og tinuod nga balita ang inyong masayran. Paminaw kamo sa RBN DYMA 100.9 ug 95.9 FM sa dial sa inyong mga radyo. RBN, Radyo Bulanon Network. Basta RBN, tatak Bulanon. RBN, worldwide, ang tulay sa kasayuran. Kining mong musunod nga programa usa ka binayran ang mga pulong ug ang iyang giskutan iya lamang sa tagdumala ning maong programa ug way labot kining maong sibiyahan. Ayun ang kamatuuran, kay ang kamatuuran mo'y magahatag og kagawasan. Ang kamatuuran bisan tabunan sa maitong nga dag-ong sa kangitngit. Muhatag gihapon kini og kahayag. Bisan lumsan sa lubog nga tubig, padayon kining mugkitib ug mabutyag. Bisan tabunan sa maitong nga lapok, padayon gihapon musidla nga mo'y mulumpag sa haligi sa bantayog nga ulga, lansis ug pagpanglingga. Mao kini ang baruganan ug hagit sa tulumanon. Ultimatum! Ultimatum! Sa kalanod nga tingog nga mupilpil sa mga balhibuon ug gamot sa kagamhanan, musupil sa mga badlungon sa katilingban. Ultimatum! 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 Ug karon ania ang inyong angkorman. May gala, may buntag, kumusta? Welcome na usab sa Tulumanon, The Ultimatum. Manggapon sa inyo angkorman, The Victor Dante. Lain usab nga adlaw sa itong panag-uban, hinaot nga anaa kamo sa kapiskay sa inyong mga panlawas. Nunot sa kanunay pagsunod sa atong Tulumanon. Ang aton Tulumanon madungog sa kinatibuk-an nga Kabisayan ug Mindanao. Pagkatod mga higala sa pipila ka mga kalambuan sa natad sa ekonomiya, seguridad sa nasod, pangitabo sa tibok kalibutan, ug labaw sa tanan, ang pipila ka mga kontrobersiya o mga issues nga atong hatagan og dakong pagtagad dinhi sa Central Visayas, partikular sa lalawigan sa Bohol. Ultimatum! Ultimatum! Kini og uban pa mga higala mo atong hatagan og pagtagad. Una na itong himuon ang pagpangayog pasalamat, ang pagpasidungog ngadto sa labawng makagagahom sa kinabuhing ang ipahuman kanato nining adlaw. Ato siyang pasalamatan, pasidunggan, ludhan ug ampuan sa tanang panahon. Pinaagi siyang bugtong anak mamaluluwas nga ato Bisaya kay kinabuhi labaw sa tanan dayan-dayan ug bisag unsang bahandi sa kalibutan. Wala ganing kinabuhi ang tanang mga hunahuna damgo plano, lakip ang laraw, mutiklop o mahanaw. Apan dilingon nga kinabuhi ikaw sa kadunahan. Dilingon nga ikaw sa kapopular. Dilingon nga ikaw ta sa kinaadman o sa kaperpekto, kung dilingon nga ikaw ang kinabuhi man tinudanon, mapayubsanon, ug labaw sa tanan manggihatagon ngadto sa imong isig kaingon. Mao kanay hiyas og vertod sa kinabuhi nga angay natong tipigan ug angay mga higala natong tamdan matag karunugon niya. Ultimatum! Ultimatum! Atong abiyabihon mga higala ang Central Visayas sama sa naandan, ilakip na to mga higala ang mga kaigsuon nato nga mga sikihod doon sa lalawigan sa Sikihor, ang mga Negrense sa Negros Oriental, ang mga Sugboanon sa lalawigan sa Sugbo, ug atong mahigalaon nga lalawigan sa Bohol. Kumusta mga higala ang mga Boholanos, ang atong mga sano ug mga sana nga sa kanunay mga higala naningkabot aron nga makalabang sa inadlaw nga panginabuhi atong hagit mga higala sa kinibitaw nga
atong mga kaigsunan ilabi na sa panginahanglan. Kikining panginahanglan mga higala kanunay gyuning dakong hagit alang sa tao. O niya ang tao kanunay mga higalang gilatos tungod sa krisis. Naganam kabugat ang panginahanglan, naganam mga higala kabugat ang kalisod sa krisis nga epekto sa gira sa Middle East. Apan epekto lagi nga gisakyan mga higala sa mga tigpahimulos kaayo sa presyo sa lana. Grabe no. Mo na bitaw nga karon ang mga atong mga kaigsunan nga mga Pilipino nagsangkiig in town sa kalisod. Ha? Unya perting angal gyud sa kalisod. Nagpatuyang ang presyo sa lana og saka. Unya wa gyud mga higala intervention. Imo makita nga ang nagpakabana karon sa pagsaka sa presyo ang Senado. Pero ang Kongreso mga higala ug ang Executive Department wa man lang mga higalay sounds niini. Ang Senado pwede na kumbate mga higala nganong naingon ani ang presyo sa lana nga og patubagon ang palasyo moingon man nga why krisis ang supply pero dunay krisis mga higala ang presyo. Unsao na nila mga higala pag-justify, unsao na mga higala nila sa pagpahimutan kanaw mao mga rason mo nay dako kayong problema mga higalang tukionon pagayo. Okay, di magyod ma-justify, dili sad mga higala ba kana bitaw masulti og diin gikan ang problema gawas ug hugtan siguro pagayo ang monitoring sa DOE kay DOE gumalan sa mo antos depo igantos depo ingon ga monitor sila oy ga monitor man lang mga higala hinong sobre ultimatum ano yung karon taas lang ang taas nagideklara na itong Ramon Ang na nakapalit na silang bratong krudo or crude oil o niya ka na crude oil i-refine pa na pero mahimo siya mga higalan diesel kung sa pa'y mga produkto sa gitawag na to nga refinery processing mao na diha karon nga hangtod ba nining higayuna nagsaka pa ang presyo sa lana o niya ang mga Pilipino na nagnanga mga higala tutok sa buwan ug unsa intervention himuon sa Malacañang. Doon na crisis committee, doon na emergency power, doon na pod mga higala executive order sa kininiang presyo sa mga nagunang palaliton pero wa magyud gihapoy epekto. Ato pa ang implementasyon. Ang kanabitaong resulta o ang implementasyon mga higala sa presidente mo'y kuwang mga igsoon kay tagaan na og gahom sa Senado Kongreso wa magyapon o niya alibyuhan na ang mga tao nga kuno doon na emergency o niya doon na mga ayuda sige hakot sa kwarta sa buhis ihatag balik sa pila ra ka sektor. Ma-imagine ka pila ra ka libo ang matabangan mula na ito sa kamilyon o 5 ka milyon. Ang Pilipino usa ka gatos ka pinta ka milyon nagantos gumikan sa kalisod unya matabla bago na mga higala ng ato baling panginahanglan sa mga tao di man matag minuto matag oras kada adlaw ilabi na ning sa krudo gasolina kada gyud Martes hikuyawan ang mga tao ilabi na mga motorista igable sa laing Martes tuwa na sad may rabagagmay ang umin o nga 2 pesos 15.22 ha 15 pesos nga tos 22 pesos malalim ka ni anak kahigalan ultimatum niwag yung intervention ang ato orang nasod mga higalan nagkabuang ang presyo ubang nasod just like America just like Korea just like Japan wag yun kahigalan Indonesia, Vietnam puro manapiktado sa crisis pero nga no Pilipinas mga higala tungod kay naa dinhi ang mga kartel nga nagpahimulos mag-ayo sa sirkulasyon mga higala sa salapi o sa mga produkto. Now, kini mo'y ato karon hatagan mga higalag pagtagad, ha? Kay para nga ma-update ang ato mga kaigsuonan na unsa na kita o unsa na mga higalay lakaw
sa ato baling kahimtang karon ilabi na kay doon na sa ilaing hugna mga higala sa uminto. Unya, sunod Martes ni, diingon na rabasab na 15 nga tos 20 ang uminto. May lagi kausa. Lagi kausa nga, uminto sa Martes buntag, pagka Merkulis hapon, uminto na sad. Grabe ha. Mao lagi. Ato ning nuntan ug ato ning i-update karon. Di na to kalimtan ang atong katilingbanong pagpagkabana sa kalikupan, kinaiyahan o way lipod-lipod nga komentaryo. Ultimatum! Ultimatum! Na pagkanalikar sa mga isusupil sa mga badlungon sa katilingban. Ultimatum! 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 Balik na kahigalaan sa tulumanon ultimatum. Tanan magyud probinsya kay tibuok magyud ni Pilipinas ang naapektuhan sa presyo sa krudo gasolina. Pero ato ipatighog mga higala dinhi sa atong probinsya kay sa unag yung semana pagbuto sa gira dito sa kini Middle East, usa sa mga nahimong kontrobersyal kaayo katong lungsod sa Sierra-Bulones nga pagsaka og 70 ang presyo dito sa Sierra-Bulones nahimo na yung 105. Ultimatum! Ultimatum! Ang kada litro sa diesel mao to nga gisusi na paundang. Sa siyudad sa Tagbilaran, nisunod atong simanahan na mga 2 o 3 diha say gisukos order nga 8 ka mga pump station. Kini gumikan sa paningkamot sa kini ni ang lokal nga kagamhanan ni Governor Ari Sumitado nga dili ba maabuso pag-ayo ang atong mga konsumidor o atong mga riding public. Now, nahimo man kini gumikan sa pagpaningkamot sa lokal nga kagamhanan sa probinsya sa lalawigan sa Bohol pinaagi ni Governor Ari Sumitano. Gani firm kayo ang atong probinsya nga implementar ang hugot nga monitoring aron nga mapatubag ang mga nagpahimulos sa presyo. Dili ba fix mga higalas presyo bali sirkulasyon. O namingon ta taas gyud tinuod. Taas gyud tinuod. Taas pag gyud tinuod. Pero do na mga higalay gitawag nga kini ni ang reasonable i-compared sa uban. Dili kay niadto 76 adya si Revolunes mga higala niabot og 105 basta ulbo mga higala ang tibok probinsya sa kinibalita. Ultimatum! Ultimatum! Ano bitaw sobra na kayo ka mapahimuslanon kay bawo na kung kinaiya Pilipino gusto mga higalang maminolaryo dayo so sa kahigayon pastila. Mo ba na kinaiya? Ultimatum! Ultimatum! Kana bitaw negosyo nga duha magud na ang libra or timbangan sa negosyo. Negosyo nga sagol tabang, negosyo nga sagol pang lingla. O pangilad ba? Duha na sa kaklase mga higala libra or timbangan sa negosyo. Muning ang uban maingon nga panalitan karon ang nagdagan sa uban parehaan ng Ramonang mo iniingon nga usay ingon Ramonang nga barato na lang kuno nakapalit sila og crude oil dito sa laing nasod. Una ang iyahan niya po Petron gasolin mo pinakamahal 130. Ako ba nag 121 na. Nawa gud insika mga higalag giun sa pagtuyok ang mga tao. Insa nigo pa siya nga gisakitan siya sa giingon Marcolita nga ang mga kompanya sila na may ginansya og 3 billion kada adlaw. Sa dili ingon ana ang Petron usaon mga higala na pag-justify nga gani karon ang iyahang kumpanya mo pinakataas mga higala presyo ang Petron. Pero pasulti matod pa niya barato ra ang iyang presyo slana kay nakapalit daw siya og kanang krudo mga higala nga barato dito sa gawas. Tanawa lago ng istorya ato bang pa kuyog pa si kini ni ang Bongbong Marcos. Kuyog pa si Bongbong Marcos mga higala nga nakapalit daw siya og lana niya mailang ko gisulti. Tanawa
nga unsay gisulti. At magandang umaga sa inyo. Thank you. Ano? Usapan din namin na ni Mr. Ramonan ang mga pagpasok ng fuel sa atin at in terms crude oil supply, dahil pinapasok nila ang crude oil para i-refine dito sa Pilipinas at may save iba ang presyuhan kapag nagpasok tayo ng crude mismo, ng diesel, kaysa sa pinagpasok tayo ng crude oil at tayo mag-refine. Mas mahal yung pagpapasok ka ng refined na diesel na. At ang ika niya ay meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Pero patuloy pa rin ang ating paghahanap ng supply, patuloy pa rin ang ating pagsuporta sa ating mga commuter para naman mabawasan ang bigat ng epekto nitong nagkakagulo sa Middle East. Okay, maraming Okay, salamat. so ina na kay galaan ha. Kumotoy sulti sa presidente. Kakuyog sa Ramon Ang. Na-announce siya dito sa Ramon Ang. O niya, o sa may naitabo mga higala, doon ay konsaba ang mga negosyante sa kinini ang krudo. Doon na mga ipikto niya ito, wala eh. Sago nito ang pag-ipikto mga higala nga ang krisis ni Saka magbayo. Dugay na ko to, pila naksimana si Ramon Ang ingon, naibarato, hangtod barato nga iyaham niya pong kumpanya mo pinakamahal. Ang Petron, iya man na. Iyahag niya pong kumpanya ang pinakamahal. Nanawar ko na. Nabungbo Marcos, tuyok-tuyokon lang. Di man mo to mga tao nga gituyok-tuyok. Kung sabog yun, mga higalang na itabo. Now, balikan na to din o sa atong lalawigan. Unsay gihimo ni Governor Aris Umentado kay diara may grupo pinanguluhan ining Wheeler Masula nga kinibitang grupo nga kusog mangaon og gabalanghoy nga balib pagkatanom. Kay ang tinuod himo bakak, ang bakak himo tinuod. Baliktad ba? Gatulibagbag kahigalaan. Onya sa wayong gobernador kay wa kuno ka monitor. Ay wa ka monitor. Isukos order mga mga gasolinahan. Gabansiwag mo lang ng imo, kibig mo ng imo habaling una-una. Matod pa wili, wako no ka monitor, so ka monitor. Nga, gi-focus order, mga ni ang pila ka gas station, pagbilaran. Nakaroon, in addition to that, kay balihon magyud niya mga higala, kay aron lang yun, masod bulsa niya ang mga bulanon, kay nakaminos man isa sa bulanon, kay matod pa niya, siya sikat, siya pinakamain laki, kay magsigig pagarpar mga higala dira sa social media baya ni mo do. Sigig pagarpar kay higala sa social media. Niya to ako na lakang sa gobernador kay higala. May baon ni si Willie Rabasulsul. Ato ang paminaw ni version kay higalaan sa gobernador sa ihabaling pagkuhan sa gasolinahan. Seryoso kita. Mao nga right now, fix your prices or else the province of Bohol will consider it as economic sabotage and we will hold you accountable to the fullest extent of the law. Daghang salamat. Seryoso kita. Unsa version niya? Seryoso kita. Magpasobra mo sa paginansya, madubag mo sa consequence balaod. Kaya naibaw magyod nga doon ay balaod mga higala ang kining supra nga pagpaginansya. O sa ingon sa gobernador? Mao nga right now, fix your prices or else the province of Bohol will consider it as economic sabotage and we will hold you accountable to the fullest extent of the law. Daghang salamat. Seryoso Yan na ba na nadungog na ni mo Will? Wheeler Masula? Nadungog na di mo? Na gipa-focus order na ang mga minahan. Meron sa may kasulti ni ana. Sa version sa gobernador tungod kay doon nagibalaod na magpinalisar, magsilot ni ato magpahimulos panahon. Taguon, hoarding, overpricing, unsa pa? Doon ay daghan atong ipabasa sa usa sa mga legal luminaries
Ato paminahon kay galaan dunay balaod niya na bawiin ang di mga- man maimplementar sa Malacañang. Ano po ang kaso at parusa sa mga gas station na nagtataas ng presyo ng kanilang krudo at gasolina labag sa patakaran? Sagot. Sa Pilipinas, ang mga gas station na gumagawa nito ay maaaring harapin ang mga kaso batay sa ilang batas kasama ang mga kaukulang parusa. Ayon sa Republic Act No. 7581, Price Act, labag ito sa profiteering, overpricing o pagmamaniobra ng presyo ng mga pangunahing produkto tulad ng gasolina at krudo. Maaaring pagmultahin ng 5,000 piso hanggang 2 milyong piso at mapakulong ng 1 hanggang 10 taon. Mas mataas ang parusa kung naganap sa panahon ng kalamidad. Pinaparusahan din ito ng Presidential Decree No. 1865 na sumasaklaw sa mga illegal na gawain tulad ng overpricing, underdelivery at adulteration. Maaring pagmultahin, mapakulong ng hanggang 15 taon, ipasara ang negosyo at bawiin ang mga lisensya. Sa ilalim naman ng Republic Act No. 8180, Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1996, bagamat deregulado ang presyo, labag ang paglikha ng monopolyo o kartel para taasan ang presyo. Maaaring pagmultahin ng piso at pagbabawal sa pagpapatakbo. Bukod pa rito, maaaring ipahayag ng Department of Energy, DOE, ang mga gas station, ipagbawal ang operasyon at obligahin silang ibalik ang sobrang bayad sa mga mamimili. Tanong, ano po ang kaso at parusa sa mga gas station na nagtataas ng presyo ng kanilang krudo at gasolina labag sa patakaran? Sagot. Sa Pilipinas, ang mga gas station na gumagawa nito ay maaaring harapin ang mga kaso batay sa ilang batas kasama ang mga kaukulang parusa. Ayon sa Republic Act No. 7581, Price Act, labag ito sa profiteering, overpricing o pagmamaniobra ng presyo ng mga pangunahing produkto tulad ng gasolina at krudo. Maaaring pagmultahin ng 5,000 piso hanggang 2 milyong piso at mapakulong ng 1 hanggang 10 taon. Mas mataas ang parusa kung naganap sa panahon ng kalamidad. Pinaparusahan din ito ng Presidential Decree No. 1865 na sumasaklaw sa mga illegal na gawain tulad ng overpricing, underdelivery at adulteration. Maaring pagmultahin, mapakulong ng hanggang 15 taon, ipasara ang negosyo at bawiin ang mga lisensya. Sa ilalim naman ng Republic Act No. 8180, Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1996, bagamat deregulado ang presyo, labag ang paglikha ng monopolyo o kartel para taasan ang presyo. Maaaring pagmultahin ng piso at pagbabawal sa pagpapatakbo. Bukod pa rito, maaaring ipahayag ng Department of Energy, DOE, ang mga gas station, ipagbawal ang operasyon at obligahin silang ibalik ang sobrang bayad sa mga mamimili. Tanong. Okay, so kana kadto klaro kay na nga do na gyud mga higalay kanang silot ba? Oh, klaro na kayo, di gyud na malimod kay galan kay balaod man na. Ang problema og makadulot ba? No kay gikinahanglan magyud ang mga ebidensya mga higala nga kini bitaw maklaro aron nga masilutan ang mga gas station. Pero doon na nasukos. Gipatubag sila niadto nila bay semana sud sa 24 oras nganong mahal kaayo ang ilang presyo sa lana. Pila to ka gasolina mag 200 tibuok ka Pilipinas. Kay nahibaw-an man Senado, ubot sa bayon. Ang Senado magyuroy ng usog may tungod ining pagkapahibulos pag-ayop sa presyo sa lana. Kaguliyang ang kinibang Senado may tungod mga higalan ini kay di na lagi masabtan ang dagan mga kaigsuonan sa presyo, no? Doon na excessive abnormality in price. Kaya ang palasyo, klaro magkain ng huyang. Wa day crisis supply pero doon ay crisis sa presyo. Ano bang rason mga higala nga gidunggab ka sa tubangan mga pagkatubag? Dito Senado, mura matod pa barato pagka palit niya mahal ang pagkabaligya. Atong paminahon siya aron nga makuha ang interpretasyon nyo nung March 9 statement ng inyong kawani. Pero ang tingin ko po, hindi pa to
Oo hindi ba to unfair sa ating mga consumers? Wala pang pagtaas ng mga binili, pero tinataas at sinisingil na sa consumers. Hindi naman po tayo insurer ng risk ng mga pribadong kumpanya. I just feel it's unfair kasi binili naman yon sa regular na presyo, hindi naman sa panahon ng krisis nung mataas na. Hindi naman tayo insurer ng risk Yun ang risk nung pribadong sektor. Nagkaroon ng February 28 na surprise attack Pero, so, yun ang position ninyo. So, in short, sang-ayon po at dinedefend po ng DOE yung pagtaas ng presyo ng bilihin na binili ng murang presyo nung wala pa yung gera. Interpretasyon nyo nung March 9 statement ng inyong kawani. Pero ang tingin ko po, hindi pa to... hindi ba to unfair sa ating mga consumers? Wala pang pagtaas ng mga binili, pero tinataas at sinisingil na sa consumers. Hindi naman po tayo insurer ng risk ng mga pribadong kumpanya. I just feel it's unfair kasi binili naman yon sa regular na presyo, hindi naman sa panahon ng krisis nung mataas na. Hindi naman tayo insurer ng risk Yun ang risk nung pribadong sektor. Nagkaroon ng February 28 na surprise attack. So, na siya ang version mga higala dito sa Senado Pwede pa ning taasag yun sa ilahabang discussion. In fact, ang grupo sa mga jeepney pasahiruan nagka-unite man nagkahiusam ni sila o niya nagisgot sa oil deregulation na kining deregulation panahon paning Ramos gipirmahan kay aron kuno nga magkompetensyahay sa presyo painon pa babas ubos. Pagka-approve sa balaod, tamis kayo ang pasalig. Pag-approve sa balaod, nagpalumbaay pataas kaya mga negosyante, mga magbabalaod sad. Mao man ay klaro pagka-istorya. Kaniyad tugod oil regulated, karon oil deregulation. Nya nahibaw na gyud ko balik-balik kaniadto pa kining balaura mo naghimo ang mga higalag tigaw naghimo ang mga higala og kalbaryo sa mga Pilipino. Ultimatum bisan sa gani karon nga oil deregulation na natas crisis gideklara na mga higala national emergency, pwede maka-take over ang gobyerno pero gihimo o bago na wa ginahimo kay higalan niwa gani mga higala mapugi kay gikas no binta ni saka na Ginoo nito sa 130 na ang presyo kay higalan. Nya wa pa ta kay baw sud semana danasad. O niya kini version mga higala sa grupo dito sa Manila, Manibela nga iabulis lagi ang oil deregulation. Ito pangamahana ni mga higala sa mga magbabalaod. 120% na inventaryo pa lang nila yung itinaas nila ayon dun sa pag-uusap ko. Ibig sabihin, overprice yung 2 hanggang 3 linggo na ibinenta sa aming fuel. I-refund nila yung 100 to 120% na itinaas dito kung inventaryo pa yung ibinibenta. Stop with the permission ni Senator Lawrence since we're on this topic. Sa DSWD po, thank you po Mr. Chair. Makakatanggap pa po ba ulit kami ng yung mga hindi siya po Pero Mr. Chair, balikan ko lang po kanina yung si Isaac Yusek maganda po yun Dun sa oil deregulation law, yung mga malalaking negosyante ng langis, walang ceiling o sky's the limit yung pagtaas ng produktong petrolyo. Walang pangil ang presidente, walang pangil yung batas para pigilan niya ito. Pero yung pamasahe ng pobreng tsuper, nare-regulate piso. Hindi pa na-i-implement, sinuspend siya. Hindi ko naman po sinisisi ang ating Pangulo. Gusto ko lamang pong tignan yung difference ng dalawang batas.
pinapasok, libre ka. Walang ceiling. Sky's the limit yung tubo. Kami, namamasada kami sa halagang piso, 2 piso na increase, hindi para yumaman, para makasurvive kami sa crisis na to. Mr. Chair. Sana ho, dapat na pong ma-abolish itong oil deregulation na ito. Walang saysay. Baka one step at a time, matatanggal po ito. May masusolusyonan po tayong malaki. Sana po yun yung makita natin na isa pa, nakakaangkat tayo, nakakasurvive dun sa gera, sa gitnang silangan. Pero pagdating dito, daig pa natin yung binagsakan ng bomba sa taas po ng presyo ng mga petrolyo. Sisi ang ating Pangulo. Gusto ko lamang pong tignan yung difference ng 2 batas. Pinapasok, libre ka. Walang ceiling. Sky's the limit yung tubo. Kami, namamasada kami sa halagang piso, 2 piso na increase, hindi para yumaman, para makasurvive kami sa crisis na to. Mr. Chair. Sana ho, dapat na pong ma-abolish itong oil deregulation law po na ito. Ang programa ngayong nabati, usa ka binayran ang mga pulong og ang iyang gisgutan, iya lamang sa tagdumala sa maong programa og way labot kining sibiyahan. RBN, serbisyo publiko nga walay gidapigan, mga detalyado og tinuod nga balita ang inyong masayran. Paminaw kamo sa RBN DYMA 100.9 ug 95.9 FM sa dial sa inyong mga radyo. RBN, Radio Bulanon Network. Basta RBN, tatak Bulanon. RBN, worldwide, ang tulay sa kasayuran.